Hindi sapat ang maaresto lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga naulila ng extrajudicial killings ng kanyang drug war. Hindi rin nila matanggap na pinagbumukha pa umunong biktima si Duterte nang arestuhin siya. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Duterte panagutin! Ikulong! 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 Tila ayaw pa kasiguro ng mga naulila ng mga umano'y extrajudicial killings sa Duterte drug war kahit arestado na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa alegasyong crimes against humanity. Kabilang sa naghihintay na mapanagot si Duterte ang biyuda ni Michael Lee na napatay noong March 20, 2017. Gusto kong yakapin yung mga anak ko kasi naalala ko yung mga paghihirap na pinagdaanan ko. Pag sinasabi po na siya yung biktima, nagpupuyos po sa galit yung nararamdaman namin dahil kami yung totoong nakaranas ng karahasan. Hanggang sa makulong siya, hindi po kami titigil. Kawalan ng due process para sa mga anak nilang pinaslang ang binanggit ni Naliore Pasco at Emily Soriano na ang anak ay 15 years old lamang. Hindi po ako kontento na si Duterte lang po yung mananagot. Dapat po lahat po ng mga kasangkot po ni Duterte. Buti po si Duterte, may due process. Yung mga anak ko na pinaslang, yung anak ko, wala pong due process. Umiiyak po ako dahil masaya dahil nahuli na nga si Duterte. Napakaswerte niya po dahil siya ay binigyan ng karapatan upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit sa amin pong mga mahihirap na mga biktima, wala pong binigay na ganong karapatan. Giit ng marami, hindi sila tutol sa pagsugpo sa droga. Pero Paano naman po kami? Paano naman po yung mga inosenteng nadamay? hindi rin matanggap ng isang naulila ng EJK na pinagmumukhang biktima si Duterte ngayon. Sana, huwag ka na mag-inarte, Pangulo. Kasi lahat ng pinatay mo, hindi na mabubuhay. Hindi na maibibigay ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak na iniwan nila. Kung ano man yung nararanasan mo ngayon na hirap na sinasabi ng mga anak mo, naranasan din namin yan, mas higit pa. Paalala rin ng kanilang mga abogado, hindi lahat ng pinaslang noon nang walang due process ay sangkot sa droga. Ang iba, ni-red tag muna. Napakaraming aktivista po ang pinatay nung panahon ni Rodrigo Duterte. At ito po yung muka ng ilan sa mga pinatay. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.